Hello, magandang umaga. Today is December 28. This is Davao City today. Back to normal. Siyempre working days ng Thursday. So wala pang bakasyonan ulit, balik trabaho. So congratulations nga pala sa mga Pilipino kasi pinagbigyan ng Pangulo ni BBM na i-extend yung Christmas party. So ibig sabihin Christmas Day celebration December 25, tapos in-extend hanggang December 26. So tama lang din, no? Para sa akin ano siya, ano siya sa mga Pilipino, advantage. Kasi syempre uwian ng mga probinsya yon, 24 ng gabi uwian, tapos pagka 25 ng araw syempre nasa pamilya, kanya-kanyang mga tahanan. Tapos pagka 25 ng hapon uwian na, pabalik na ng mga metro, no? Balik na ng Metro Cebu, Metro Manila, Metro Iloilo, Metro Bacolod, Metro Davao, Metro CDO, para resume na yung work, diba? Ganun yun. Tapos parang napakadali lang, napaka-limited lang ng vacation plan or nung ano time para i-celebrate ang Pasko sa pamilya. So parang gumawa ng initiative. Ako na-appreciate ko yun. May mga kakilala ako na parang nagreklamo or something, no, na hindi ko alam, hindi naman sila apektado, as if naman na sila ay sila ay may mga maraming tauhan, may negosyong malalaki. Kung may magreklamo man sa time na yun, yung mga nagmamayari ng mga malls or mga factories, di ba? Kasi siyempre sila yung magbabayad ng doble, di ba, sa mga empleyado nila. So may nasasabi na ba't daw ganun, parang pangit daw ng polisiya. 26 ginawang holiday nang wala naman talagang holiday, yung ganun. Sa akin is beneficial siya for Filipino people kasi nga na-extend. Sino bang ayaw, di ba? Sino bang ayaw na ma-extend ng 2 days ang Christmas celebration, di ba? Christmas bonding with family. Imbis na 25 ng hapon sila babalik sa mga metro cities nila for work, babalik na sila ng 26 ng gabi, di ba? So talagang may enjoy nila yung pagkikita sa bahay, meet and greet sa mga kakilala, kapitbahay, mga kaibigan, kamag-anak, kapamilya. So ito yung Arcastillo Street namin dito sa Davao City. Sa mga dinakalan dyan, sa mga hindi pa napuntang Davao, siyempre tamang nood lang kayo sa mga vlog ko, diba? So ano lang, for your information lang siya, na dito sa Davao marami kami mga main roads and the main thoroughfare. Sa ito na tong Arcastillo Avenue or Arcastillo Street. Babanggitin ko yung pagkakaalam ko ay siyang may maraming thousands of vehicles talaga yung dumadaan araw-araw. Number 1 is GP Laurel Avenue. So main thoroughfare ho yun. Yun po yung pinakamayaman na kali namin dito sa Davao. Ibig sabihin doon yung makikita yung mga karamihan sa mga naglalakihang shopping malls sa Davao City, such as Victoria Plaza, NCC Mall, Quezano Mall, Abrisa de Ayala. Tapos sama na rin natin yung yung SM Lanang Premier. Robinson hindi masyadong malaki kasi lang naman siya, grocery store. Yun, 4 lang. So yun yung pinaka main thoroughfare ng Davao Poblacion District. Tapos pangalawa, may tuturing ko ay ang itong Boulevard. Ayan, Boulevard of Broken Dreams. Boulevard or Quezon Boulevard Avenue. Tapos pangatlo naman ay ang MacArthur Highway. Ay mali, MacArthur Highway pala pangalawa. Tapos pangatlo yung Boulevard. Tapos pangapat yung Buhangin Road. No, hindi. Basta madami. Basta marami kami mga naglalakihang mga main roads talaga. Siyang daanan talaga ng mga sasakyan ng napakarami.
So ito siya ay as Arcastillo. Itong Arcastillo Street and Quimpo Boulevard Avenue na lagi kong pinablog. Ito po yung mga kalye kung saan maraming kabahayan na ng gilid. Parang residential highway. Pero nakakatuwa no, kasi wala kang makikita masyadong mga obstruction. Wala kang makikita mga bagkita sa gilid-gilid, ano. May sidewalk talagang sapat para sa mga pedestrian kung may trip na gustong walking. Mas malinis, like wala bang kalat, walang basura na pala. Malapit na tayo mag-January 1, mag-January, so yan, matik pong galaan na naman yan mga kagala. Abangan mo natin yan, no? Ang ating mga gagawing adventure. Saan kaya? Ano kaya mga pwede natin puntahan? Basta may mga nabili na akong mga tickets, no? Bili na natin yung flights. So bumibili tayo ng ticket ng medyo mas may kalayuan pa, no? Advance para mas mura, mas advance, mas affordable, ganun yun. Galing lang. Mas excited ako kasi first time kong maka-biyahe, maka-experience ng flight na ano siya, yung layover. Layover, ang galing. Kasi pagkakalam ko, I mean, lagi ko siya nadidinig kasi ang mga layover na yan or yung mga layover, madalas sa mga papuntang abroad, diba? Papuntang basta yung magli-layover sa Canada, I mean sa Thailand, magli-layover sa Japan, layover sa China o kung saan-saan pa. So ngayon, kahit sa Pilipinas lang tayo lumilipad-lipad lagi, meron tayong ma-experience for the first time ever na layover. Galing. Gusto ko yun. Parang 3 hours yata ang layover. Ayos yun. Sinubukan ko lang siya. Wala choice din kasi. No choice. Arcastillo Street. Itong Arcastillo Street na to, ang mga bahay-bahay dito, mga barangay, parang Poblacion South or North. Basta yan, Jerome, Ubaldi. Shout out mga taga Jerome dyan. Parang meron akong nababasa dati ng mga komento na viewer lagi taga Jerome. Shout out mga taga Jerome. Jerome Agdao. Arcastillo. Madaming mga bodega sa along Quimpo Boulevard and Arcastillo. Kaya kung mapapansin nyo, may mga container vans, mga ganyan. Dito din sa Davao meron din kami nationwide yata, hindi lang Davao City. I don't know kung ano siya, no, city ordinances or nationwide talaga siya na protocol na bawal ingay, bawal mag takbo ang mga malalaking truck. May time, no? Anong oras ba yun dito sa Davao? Nakalimutan ko na. Parang madaling araw hanggang alas 9 ng umaga. Ayan, big sale daw sila. Ano yun? Ano mga sale daw? Di kaya tinatukoy ko sa inyo, kaya huwag na kayo magtaka na may mga container vans na makikita along the highway. Pero itong Davao, meron kami itong parang basta hanggang alas 9 ng umaga o alas 7, alas 6, alas 5 ba yun, nabawal ng manakbo ang mga trucks. Pero eto, nakikita ko siya ngayon kasi ano yan, Pasko na, parang babalik ulit, strict ulit yung ano natin, mga protocols, implement ulit strictly by next year, January na naman.
daming prutas, dabis, pinya, pomelo, pakwan. Pero my favorite all time is mangga and durian and mangosteen. Saging na mga araw, pero pagkatapos ko nalaman na napakataas pala ng blood sugar, malaki ang mataas ang glucose ni saging, kaya medyo distansya muna, pahinga. Same din kay mangga. Ayun, papunta sila kasi lang po ba, tatambayan sila mamaya afternoon picnic or sunrise picnic. So ito siya, hindi na to Arcastillo, after lang sa may Alcantara. Ano na to dito? Barangay Vicente Quezon or Vince Quezon. Dito parang kami naliligo ng dagat ng araw, no? Hindi pa ganun kapag-yotid ang Davao. Ibig ko sabihin na ang dagat dito, marami ng mga tao syempre. Lisada, Barangay Vicente Quezon. Kaya kami naliligo dati. Sisoy Beach, mga ganun. Ngayon di na tara kaya samal na. Shout out mga taga Davao. Ito yung weather ho natin dito sa Davao ngayon. Napakaganda. Oy, pasama dyan sila oh. Ganun lang, no? Nakaka-stress din maligo, sa totoo lang, no? Magdagat. At naalala ko dati nung bata pa, syempre, yun eh. Ganyan talaga setup, no? Yung maliligo ka sa dagat, tapos may bitbit ka mga baunan, kaldero, lahat-lahat na dala mo, ang pagod. Daming pagod, no? Nakaka-stress. Imbes na pupunta ka ng dagat para makapagpahinga, wala, stress lang makukuha. Pero syempre, na yan eh, parang magiging sacrifice mo na lang yan para din sa membro ng ibang membro ng pamilya, parang gano'n. Siyempre, makapagod ka na lang. Lalo na yung sponsor, yung pinaka ang tawag dyan, yung financier, no? Yung financier, sila yung talagang pinaka-stressful. Kaya kami naman lagi, naging tradisyon namin talaga pag January 1, dagat kami niyan, samal. Wala, ngayon nang petsa, 28 pa lang. Wala pang plano no, kung anong gagawin namin. Kung bahay lang ba o dagat. Abala, Lusitani. Pero syempre, ako naman walang problema kasi pwede naman akong strike anywhere naman ako eh. Pwede ako mag-hotel anytime, pwede ako mag-beach resort anytime. Kaya minsan iniisip ko muna yung mga samahan ko sa bahay, kung okay lang ba sila, ano bang plano nila sa buhay, ang ganun. Kasi minsan kailangan din nila yung aking presensya, iba talaga din ang gala, iba talaga ang outing kapag kasama ako, diba? Ako'y andun kasama, siyempre para malaking tulong din yung aking contribution, and at the same time yung presensya, diba? Taga-buhar, taga-bitbit, yung ganun lang, taga-organize, galing lang, diba? Ganun yung setup. O yung nanay ko pala, shout out dyan, nasa Cotabato daw siya. Lagalag din no? Lagalag din. Sarap ang kape dyan. Siyempre, Lusitani yan. 4-star hotel. Tasa na yun. Wala pa ba? Sa hanggang Pure Gold lang tayo makagala. Doon niya Pilar. So sana lahat ng mga Pilipino saan mang lupalop ng mundo happy ngayong bagong taon.
Kaya mag-ingat lagi. Minsan talaga din maiisip natin, no, na kumbaga healthy lifestyle or healthy living or health, no? Health is wealth, kumbaga. Sa mga ganito pagkakataon, yung may papalapit okasyon, Pasko, tsaka New Year, kailangan talaga bali careful, no? Kasi ang pangit na sasalubong ng mga ganitong okasyon na may problema, di ba? Ingat-ingat, huwag masyadong maglalabas-labas kung maaari lang. Kaya nga dito sa Davao, napaka-swerte ng mga taga Davao kasi talagang pinapahalagahan, talagang may malasakit, no? Ang mayor dito dati na ang dami kasing mga insidente dati during Christmas and New Year. Ang daming mga nasasabugan ng mga paputok, di ba? So imbis na mag-celebrate ng New Year's Eve kasama ang pamilya, yan doon sa hospital, alam mo yun, worst is hindi lang hospital, mas malala pa sa hospital, alam niyo yun. Super blessed na rin ang mga taga Davao kasi paano hanggang sa ganito na nakasanayan na namin mga taga Davao na walang fireworks and firecrackers, so kahit anong mga uri ng mga tapotok, no, na ginagamit kasi delikado talaga siya for safety, for public safety na siya. Yun ang purpose, intention. So thank you for watching. Paalam, ingat ko kayong lahat. Happy New Year. O nga pala, abangan nyo pala yung gagawin kong yung compilation vlog from north to south.